bandang alas 12 hanggang alas 3 ng hapon ng Disyembre 29 taon 1896, ay natapos isulat ni Dr. Jose Rizal ang kanyang huling tula. Ayon naman kay Ambito Campo, ito ay naiwan ng walang pamagat at walang lagda. Ang tulang ito ay nakasulat sa isang 9 by 15 cm na papel at tinago sa isang lamparilla. Sa mga huling sandali ng buhay ni Dr. Jose Rizal, ay ang kalagayan ng ating inang bayan ang kanyang nasa isipan. Pilit man itong iwinawaglit ay patuloy pa din nananaig sa kanyang masidhing damdamin ang kalagayan ng bansa. Sa huling pagkakataon ay naisulat niya ang kanyang huling tula na kung saan ay tila kanyang itinatangis ang masalimuot na kapalarang sinapit ng lupang tinubuan at gayon din ang mga Pilipinong naapakan ng karapatan at nayurakan ang buong pagkatao sa kabila ng mga mananakop na Espanyol. Sa nalalabing oras na ito, ano kaya ang nasa isipan ng ating bayani? Puno kaya siya ng pagsisisi, ng galit o ng hinagpis? Sa kabila ng kinakaharap na bingit ng kamatayan, paano pa rin kaya niya nagawang lumikha ng isang natatanging tula? Nasaan ako? Napakalamig ng simoy ng hangin. Napakaaliwalas. At napakaraming upuan. Tila ba ako ay nasa isang silid-aralan? Ngunit, hindi ba dapat ako'y nasa aking piitan? Sa loob ng Fort Santiago? Mga kababaihan na nasa loob ng silid-aralan? Ang matagal ko nang minimithi na makamta ng aking mga kababayan. Tila ay sa itong panaginip, na kung saan ay mayroong layang mag-aral ang mga kababaihan. Lian, nag-review ka na? Lian? Sino si Lian? Bakit nila ako tinawag sa pangalang iyon? At aking napuna, nakakaiba ang kanilang kasuotan. At gayon din ang kanilang mga kagamitan at kasangkapan. Tila ba ako ay nasa ibang panahon? Hoy, may exam tayo sa Rizal. Hala, may exam ba? Hindi pa ako nagre-review. Rizal? Ayoko si Rizal. Ha? Lol, wag ako, nag-review ka na. Ako nga di pa nag-aaral eh. Kung magkakaroon ng pagsusulit, bakit tila hindi sila nagsisipaghanda para rito? Ako'y lubhang nagagala at isang binibini ang aming propesor. Nagbalik tuloy sa aking gunita. Ang aking mga ginawagiyam sa mga kababaihan ng malolos. Mga katanungan tungkol sa aking ginawang huling tula. Anong tula ang kanyang tinutukoy? Sa mga katanungang ito sa aking harapan, ay maaaring ang tama ang aking hinuha na ako'y napunta sa hinaharap.
Sa oras ng pangangailangan ito ay buksan. Sandali lang. Ano ito? Mga kasagutan? Tila nandaraya ang mga kabataang ito. Ito ay marahil hindi sila naghanda para sa pagsusulit. Naalala ko tuloy, nung kami mga nagsisipag-aral pa lamang, kami ay nakatuon sa aming pag-aaral, may pagsusulit man o wala. Malimit pa nga hindi ito sapat, sapagkat kami ay naparurusahan pa rin sa pamamagitan ng pagpalo ng patpat. Panlulo mo, nasaan ba talaga ako? Ganito ba ang kahihinatnan ng aking inang bayan sa hinaharap? Ibang lugar, ibang panahon, ibang katawan. Ibang lugar, ibang panahon, ibang katawan. Hinaharap? Nasaan na naman ako? Napakadilim ng paligid. Nakabalik na kaya ako sa aking panahon? Dito ba nagmumula ang tunog na yon? Ano kaya ang bagay na ito? Sa wari ko'y ito ay isang makabagong teknolohiya sa makabagong panahon. Paano ba gamitin? Friend request? Ganito na ba ang pakikipagkaibigan ngayon? Gregory del Pilar. Mga mensahe. Nakamamangha. Parang telegrama. Ano kaya ang nilalaman ng... Sandali. Ano ito? May I court you? Panliligaw? Ganun na lang ba kasimple at kadali ang panliligaw ngayon? Naalala ko tuloy noon. Panliligaw ay isang mahabang proseso. Ito'y pinag-iisipan, pinaghihirapan, at hindi minamadali. Hindi ito isang laro, kundi isang biro. Ang mga kababaihan ay dapat maging galang at pinahahalagahan, kahalintulad ng mga makukulay na bulaklak sa hanggang. Hoy, Ligaya, gumising ka na! Gising na! Gising na! Katulong ka dapat na una ka gumising sa akin! Sorry po, ma'am. Sorry po. Lansyahin mo yan! Gagamitin ko para sa meeting. Bilisan mo, babalik ako ah. Opo, ma'am. Ganda na ako ng pila. Hindi mo pa siya. Ano nangyayari? Bakit nasusunog yung damit ko? Gumising ka nga! Gumising ka! Ikaw kaya plansyahin Sino ko! ka? Ano bang ginawa ko? Ayusin mo to! Mas mahal ko to sa'yo! Isa akong katulong. Palibasa Siya ang elementary aking lang amo. matapos mo, kaya Anong wala kang klaseng alam! pang-aalipusta ang tinuturan Ayos, ng ayusin mo babaeng yung ito? trabaho mo. Kung ayaw mo si Sante, Hanggang sa panahon bang binabayaran ka ito pa ay naman. nakararanas pa rin ng pagmamalupit ang mga manggagawa. Kahalintulad pa rin sa aking panahon.
na kung saan ang mga pang-alipin na Espanyol ang siyang nang-aapi sa mga Pilipinong sapilitang nagtatrabaho para sa kanila. Subalit higit na mas nakapandulumo ang panahon ngayon. Kapagkat kapwa Pilipino na ang aapi sa kanang kapwa Pilipino. Miss Gilo. Tila ako'y nasa ibang katawan na naman. Wari, napapalibutan ako ng mga makabagong teknolohiya. Report mo, Report? pakialam na lang. Maaaring ako'y isang tagaulat. Sa loob ng mahigit na 3 buwan at 1,700 katao na napatay sa patuloy na kampanya ng gobyerno kontra sa illegal na droga. Noong nakaraang Martes, October 12, 2016, sa ganap na alas 10 ng gabi, ay isang 40 anyos na lalaki na napatay matapos maganap ang bypass operation ng mga pulis. Ang lalaki nito ay nakilala sa pangalang Roberto Gomez at nakatira sa Barangay Santo Niño, Pasay City. Ayon sa mga pulis, siya ay kabilang sa mga wanted drug pushers sa kanilang lugar. Nakuha sa biktima ang isang kalibre 25 na baril at isang sachet ng shabu. Subalit iginit ang pamilya ng biktima na walang baril at hindi ito push. Hanggang ngayon ay may mga nangyayari pa rin na hindi tamang sistema sa paghatol ng may sala. Nakakaawang pagmasdan ang kaanak ng biktima sapagkat pinagkaitan ng hustisya ang biktima. Naalala ko tuloy ang nangyari sa mga Pilipinong pari, kilala bilang Gumburza. Sila ay inakusahan at pinagkaitan ng pantay na paglilitis. Ang pagkabitay nila ay nag-iwan sa akin ng isang mapait na damdamin at ito ang naging isa sa inspirasyon kung bakit ko isinulat ang nobelang El Filibusterismo. Tigil ang patayan! No to killings! Para sa bayan! No to killings! No to... Nasaan ako? Anong kaguluhan nangyayari sa paligid? Ganito ba ang paraan ng mga Pilipino ngayon? Sa kanilang paglalahad ng hinaing sa gobyerno? Ang mga Pilipino ay may boses na ngayon. Nagkaroon ng demokrasya sa bansa. Ngunit, hindi nila ito dinadaan sa mapayapang paraan, katulad ng pagsusulat. Noon, sa pamamagitan lamang ng aking mga akda, ang Noli Me Tangere, El Filibusterismo at iba pa. Naihayag ko ang aking mga hinaing sa namumuno at sa bayan. At ngayon, sa nalalabay kong oras, huling liham o tula ang aking nais inhalithala para sa bayan. Ako pala'y naniniginip lamang. Ngunit, paano kung ang aking mga natunghayan ay siyang tunay na kahihinat na ng inang bayan makalipas ang mahabang panahon? Napakasalimuot at nakapanglulumo ang mga kaganapan na aking natunghayan. Ganoon na nga lamang ba ang kahihinat na ng inang bayan sa mga darating na panahon? Mga Pilipinong wala man lang pagpapahalaga sa edukasyon? Mga kabataang ginagawa na lamang isang biro ang pag-ibig at ang mga bagay-bagay ay minamadali? Kalayaan sa paglalahad ng saloobin ay patuloy na hinahadlangan? Hustisyang hanggang ngayon ay mahirap na makamtan. At higit sa lahat ay ang pagmamahal sa kapwa at pagkakapantay-pantay na hanggang ngayon ay pinagkakait. Paano na lamang ang Pilipinas sa aking paglisan? Pinipintuo kong bayan ay paalam. Lupang iniirog ng sikat ng araw. Mutyang mahalaga sa dagat silangan. Kaluwalhatiang sa aming pumanaw. Pagpasalamatan at pahinga rin. Paalam, estrangherong kasuyok at aliw.
Paalam sa inyo mga ginigiliw, mamamatay ay siyang pagkagupiling.